Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel, Amir for Japan, Kabayan Taurus. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong August 10 to 16. Maraming salamat muna sa aming subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa naktaba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto makuha natin, all the details is in description below. General reading tayo, Taurus, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan. Energy reading tayo, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. If this is your energy, it's good. Kung hindi naman, baka next time makuha ko. No? Tingnan natin ang iyong ano. Diba, naglinis pa, nagpagpag pa si ate sa gilid eh. No? Basta tatandaan niyo palagi na kayo pa rin ang magdidesisyon at makapagpapabago ng inyong buhay. Meron tayong Sagittarius, Libra, Gemini, Virgo, at Taurus. Sa nakikita ko sa'yo dito, may mga situations sa buhay mo na matatapos. If there's an ending, there's a new beginning. Ibig sabihin, ano? Sa nakikita ko dito. And then, maraming tao. May pupuntahan ka ata? Yan, pag-uusapan ka, or may mga pupuntahan ka, may mga outdoor situation, mga ganun ako nakikita sa iba sa inyo. Sa iba, maaring networking ka, YouTuber, TikToks talaga dami, no? TikTok or Facebook, Reels, mga ganyan. Maaring iba sa inyo is nagtatrabaho kayo na nakakasalamuha kayo ng maraming tao. Ganun din. O kaya may mga pupuntahan ka. Ganyan. May mga group situation. Ako nakikita, there's a group also. Iba dito is a public figure or basta matao eh. Siguro, iba is may mga family union, reunion situation, o kaya may pupuntahan ka na mataong lugar, mga ganun sitwasyon. No? Basta may tao. And then, ang nakikita ko rin sa iba sa inyo ay makaka-receive ka. Sa iba kasiyahan to na mga papuri. Sa iba is may mga papuri, kasiyahan. There's a love also. You give love or may tao na magbibigay sa'yo, or may tao na magbibigay sa'yo ito pagmamahal. Yun ang nakikita ko dito. Iba dito is there's a path of ng pag-gain ng wealth. Ganyan. Siguro, may mga gusto kayong pasukin na business, finances, negosyo, ganyan. And syempre, sa tatahakin mo na path, kung ano yung mapipili mo sa path ngayon. Kasi sabi ko sa'yo, there's an ending. Kung ano yung mapipili mo na path this time is magkakaroon ka ng gain of wealth and abundance. Pero you need to choose at mag-trust ka sa intuition mo, no? Kung baga dito ka sa sitwasyon mo na you revealing yourself in a new situation sa iba sa inyo. Yan. Trabaho man yan, any situation in your life, ganyan. So, negosyo man yan, magiging maganda yung takbo ng finances mo sa nakikita ko dito. Siyempre, magkakaroon, kasi sabi ko nga ending and the new beginning happen, magkakaroon ng transformation sa iyo. Mayroon din ako nakikita na sadness. Hindi ko alam in what way. Siguro sa iba is magkakaroon ka ng reflection from the past, sadness, mga ganun. O kaya naman may mga sadness or feeling emotions ka na mararamdaman. O may mga iisipin ka, bagay-bagay, you illusioning something, maaring ganun. Maaring sa iba nagiging, baka hindi naman siguro moody type or magiging habit mo yung emotions, di ba? O yung overthinking, hindi naman siguro. Wag naman sana, syempre, di ba? You need to end yung kasi parang din sayang din yung oras. Kumbaga, di ba? May nakita ko tong 7 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock, 5:45, and 6:10.
Yan, may nakita ko gano'n. Hindi ko alam in ano yun. Baka yun yung pwede mong tayaan, di ba? Yung mga number na yun. Ano yun? Sabihin ko 45, 10, 50, 20, and then 2, 6, sama niyo yung 8. Tsaka kapag sama niyo yung birthday niyo. Pag mo yung plus ngayon. Diba? Sama mo, kung kuha ka rin dito, 5, 8, 20, 22, 20, 34. Yan. O malay mo, di ba? Kasi may magkakaroon ng transformation. May nakita ko may taong may sakit or magkakasakit. Ganyan. Pwedeng ikaw may sakit ka or magkakasakit ka. Maging mabigat yung pakaramdam mo, ganyan. O may nararamdaman ka. Okay. Or someone into your life. And then, syempre, iba sa inyo is, handito yung security mo. Siguro meron kang sitwasyon na you want to secure. Pwedeng family, pwedeng relationship, pwede yung sa pupuntahan mo na path o tatahakin mo na new path, new direction, maaring doon, you are secure doon sa sitwasyon. Pwede rin sa iba is, there's a home kasi ako nakikita. Pwede rin na magiging maganda. Maaring nagtatrabaho ka by home, maaring ganun. Sa nakita ko dito, there's a growth coming kasi sa iyo, no? There's a growth coming. May growth na mangyayari sa buhay mo dito. Pero ang sinasabi dito, nasa sa'yo yun ikaw pa rin magde-decide. May mga sitwasyon lang na kailangan i-end. O may mga sitwasyon na kailangan i-transform. May mga sitwasyon na kailangan ayusin, mga ganyan. May depression sa iba pala. Siguro sa iba tapos na to depression. Tingnan natin ang energy mo. Meron ka mga multiple choices pala. May mga multiple choices, pagkakaroon ka ng decision making na pwede ka mag-alinlangan. Ang nakikita ko rin dito is there's a separation or ano tawag dito? Pagpaparaya. Maraming klase ang separation o pagpaparaya para mas maintindihan nyo. Kasi ang alam ko na tatakbo lang sa isipan nyo is yung naghihiwalay kayo, ganun. Hindi. Separation also is isa-separate mo yung sarili mo sa ibang tao. Anong pwede example? Pwedeng, halimbawa, sabi ko matao, di ba? Pwede na busy ka at hindi ka makakapunta when it comes dun sa maraming tao or there's a group. Pwedeng gano'n, isa-separate mo yung sarili mo. Or sa iba dito, is sa separation. Pwede nag-separate ka kasi there's an ending. May separate ka sa trabaho mo, may separate ka sa relationship mo, mag-separate ka sa mga kaibigan mo. Maraming klase yun. Sa pagpaparaya, ganun din. Pareho, almost same yun. Kumbaga, magpaparaya ka lang, sige, kayo na lang muna. Susunod na lang ako. Next time na lang ako. Yung mga ganun sitwasyon. O, sa love naman, mahal mo siya, pero kailangan mo magparaya. Kasi, para nakikita mo na hindi na nagiging worth yung sarili mo dun sa relationship. Ganun din sa trabaho. Diba? Pagpaparaya, or ikaw ang paparaya, or someone is magpaparaya when it comes sa'yo. Para mas maintindihan nyo lang. Kasi iba sa inyo, nagpo-point lang kayo sa, about dun sa alam nyo na yun. Kaya ina-explain ko lang Tingnan natin, energy ni Taurus. Pwedeng sa trabaho, ganyan. Ipasok mo yung sarili mo. Energy. Ano to? Universe. Tapos na to. May travel yung iba, no? Tapos na pala. Iba dito may travel. After this week, maaaring travel o may mga lakad kayo. Ganyan. Siguro within 3 days, 3 weeks, 3 months, 3 hours. Ganyan. Ang nakikita ko sa iba. Or after 1 week. After this week sa iba. Sa iba after this month. Yun na nakita kong lakad or travel ito. Ang energy mo, sa nakikita ko sa iyo dito, energy nakikita ko dito, you releasing yourself. No?
sa isang sitwasyon na is not working to anymore o kaya sa isang sitwasyon na nagkaroon ng mga painful, frustration, hindi naging maganda, ganyan. Yung feeling mo is not, hindi ka nag-grow doon sa bagay na yon, hindi naging, hindi, parang walang nangyayari doon sa sitwasyon na yon, no? Yan, you're releasing yourself or kaya nag-escape ka or nandito na yung energy mo is nagkaroon ka ng freedom this time. Pwedeng maraming klaseng freedom. Nakabayad ka ng utang, naka-freedom ka sa dati mong karelasyon, freedom ka sa dati mong trabaho, any freedom situation. Yan, nagkaroon ng mga freedom situation. Sa iba sa inyo is nagkaroon, energy mo is magkakaroon ka ng clear mind sa sarili mo kung ano yung mga bagay o sitwasyon na kailangan mong i-accept. Kumbaga, if there's a disappointment, I need to accept kasi alam ko na hindi para sa akin yun. Kasi baka may something pa si Lord o si Universe na darating para sa akin. Mga ganong sitwasyon. Yan, magkakaroon ka ng acceptance sa iba. And then also is positivity to no? Positivity also coming sa buhay mo. There's a lack. Naku, ano nyo yung sinabi ko sa yung number. There's a lack. Meron din, you will receive something no? Or you will give, o may pagbibigyan ka. Vice versa tayo. Yun ang nakikita ko dito. Siguro in the past, nagkaroon ng mga disappointment, hindi magandang outcome, ganyan, nagkaroon ka ng self-doubt, may mga pinagsisihan. Kumbaga, nagkaroon ng blockage sa'yo. Yan, in the past. And this now naman, nakikita ko naman na okay ka na ngayon sa nakikita ko dito, no? After the frustration kasi nakaka-move on ka na or there's a movement. May moving home ako na nakikita. Sa iba sa inyo, maaring may mag-move home o ikaw mag-move home ka. Yan ang nakikita ko dito. Pwedeng place, pwedeng bahay, pwedeng any situation. Trabaho, relationship, or someone. Also, magkakaroon, dito is energy mo, recovery to Halimbawa, meron kang sakit, di ba? Or may taong may illness, ganyan. O kaya may mga sadness situation, sabi ko kanina, frustration. You're starting to move on this time. Nakakaroon ka na ng recovery, kumbaga. Yun, kumbaga there's an end of the hardship. Nag-end na yung hardship ng buhay mo. Tingnan natin ang parating naman sa'yo. Yun ang nakita ko energy mo. Mas okay ka na. O you need to end something sa mga hindi pa nakaka-move on. Kasi andito si 22. Your choice na lang yan kung anong pipiliin mo. Parating. Okay. Parating sa'yo, ang nakita ko sa'yo dito, you making a list. Parang may mga ililist ka, isusulat ka, aasikasuhin ka, related to a money. Pwede may mapag-usapan related to a money, pwede rin na kailangan na maglikom o mag-ipon ng money, may mga ganong sitwasyon. Yun ang parating sa'yo. May mga responsibilidad ka na gagawin to stable o to be stable. Yun ang nakikita ko sa'yo. Meron sa iparating din sa'yo, siguro meron kang actionan. May mga actionan ka o didesisyonan ka this week na may related ang pera, business, or stability. Yun ang nakikita ko. And also, parating sa'yo, may tao dito. Hindi ko alam kung ikaw or someone, may taong nakasandal sa'yo when it comes to a money. Mas bata sa'yo. Ito, pwedeng anak mo, pwedeng karelasyon mo, or sa iba ba, vice versa to, kasi wala akong pointed name, wala dito yung pangalan nyo ha. Biglaan din mangyayari. May mga pag-uusapan kayo related to a money, may biglaang mangyayari. Kung nakikita dito. May tao na gusto mag-apology, mag-sorry. May nakita akong ganun.
or may taong kakausap sa'yo. This week, makaka-receive ka ng text message, communication, ganyan, sa tao na to. Ate, okay ba siya? Okay siya, hindi siya masama. Kasi you feel relaxed dito sa tao na to, sa nakikita ko dito eh. Pwede siyang a part of the family, pwede siyang close relationship, kasama sa trabaho, maaaring ganon. May nakikita rin ako dito may mga celebration coming sa'yo. Sabi sa inyo na 4 days, 4 weeks, 4 months, o by the 4th week of this August, yun ang nakikita ko. May mga getting together na magaganap, either close relationship, family unity, reunion, parties, event, surprise, mga ganyan sitwasyon. Meron din na may mga enjoy situation, having fun, happiness. Sa iba, may coming home. Hindi ko alam kung ikaw ang uuwi ng Pilipinas o uwi ka ng probinsya or someone is may coming home. Ganyan. May magagaling ibang bansa man siya or galing probinsya or ikaw ito, vice versa. May ganun ako nakikita. Sa iba dito parang maraming tao, hindi ko alam why. Pero maraming tao sa nakikita ko to. Magkakaroon ng mga pag-uusap. Related to a money, related to celebration, either wedding, sa iba, birthday, pagtitipon-tipon, magtitipon-tipon talaga yun. Mga ganun sitwasyon. Yan, magkakaroon ka ng ganyan. Yung mga parating sa'yo sa nakikita ko sa'yo dito. Tingnan natin. May mga sitwasyon din na titimbangin mo. Para you try to make it balance yung bagay. Ano dapat iwasan ni Taurus Universe? Dapat iwasan niya? Okay. Iwasan niya is mag-isolate sa sarili. Iwasan mo yung isang sitwasyon na hindi ka maging totoo sa sarili mo. Hindi ka maging totoo sa lahat. Ganyan. Iwasan mo yung syempre, alam ko naman na hindi ka naman ganun no? Siguro is to being truthful. Maging, yun nga, kumbaga itanong mo yung sa sarili mo, huwag kang pumasok sa isang sitwasyon o sa isang bagay, sitwasyon o bagay na hindi ka sure na yun yung hinahanap mo o yun yung kailangan mo sa buhay mo. Ganon. Kumbaga, tanongin mo rin yung sarili mo kung ano yung makapagbibigay sa'yo ng happy, joy, and fulfillment in life. And then, mag-go forward ka dun. No? Sa iba sa inyo, iwasan mo na sige lang ng sige. Maisip mo lang, ganyan. Kasi it will cause na pwedeng ikashock mo at the end na hindi maging maganda yung outcome, di ba? Iwasan mo, syempre, yung mga frustration, and then mag-isolate, yung ilayo yung sarili mo sa ibang tao, yung hindi ka makinig sa ibang tao, hindi ka mag-join sa mga, kumbaga, you need to be happy rin kasi sometimes sa mga ibang aspeto ng buhay mo, kailangan mo rin mag-relax para makapag-enjoy ka. Iwasan mo yung mga tao na ichichismis ka or yung sabi ka lang ng sabi, kwento ka na kwento, tapos ichichismis ka at the end. Yan, yung mga chismosang palaka, iwasan mo na lang yun. Or syempre, baka naman ikaw ito umiwas ka dun. No? Tsaka iwasan mo yung hindi ka mag-trust sa intuition mo dito. No? Yung hindi ka magkaroon ng transformation sa sarili mo. Ibig sabihin, may mga point ng buhay mo na meron tayong 8 na kailangan baguhin or change of decision. And then, iwasan mo yung, pekein mo yung sarili mo. Ganyan, na masaya ka pero hindi pala. Yung napipilitan, iwasan mo rin yun. Iwasan mo yung magsayang ka ng oras sa mga bagay-bagay. Yan, iwasan mo yung kung may mga situation na hindi naman dapat i-delay, pero nasa sa'yo yan, desisyon mo yan Sinasabi ko lang nasa card nasa sa'yo pa rin yan. Don't delay something to your life kasi hindi, kung patatagalin mo siya,
mas magiging malaki yung problema nito. 'Di ba? If ever. Ikaw rin mahihirapan at the end. Yun ang sinasabi ko dito. Iwasan mo yung ano pa? Ano pa yung dapat mo iwasan dito sa card na to? Yung pangluloko. Kung ikaw ay cheater, o nag-cheat, ganyan. Yung pagsisinungaling, syempre iwasan mo rin yan. O yung mga tao na gano'n na ugali, syempre. No? Pandaraya, syempre. Yung dayain mo rin yung sarili mo, hindi na rin maganda yun. Yung mandaya ng tao or mangloko ng tao, hindi rin maganda yun. Diba? You need to be honest. Kamusta ang love ni Taurus? Yung mga tao rin na, na palagi ka niloloko, ganyan, hindi ka pinapahalagan, ikaw lang yung suporta ng suporta, ikaw lang yung bigyan ng love, pero sila, wala ka nang kuha sa kanila. Di ba? Pero nasa sayo yun nasa sayo pa rin yun. Ikaw magdidesisyon at yan. Love. Love sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, kung sino man siya. When it comes sa love, ay, bakit ganun? Sorry Okay. When it comes sa love, kung kayo is, nagkaroon na pag-let go, no? Kung kayo sa kahiwalay, yes, nagkaroon na pag-let go dito sa relationship na to. Nagkaroon ng deep bond, nagkaroon ng ending in this relationship. Bakit? Kasi why? Nagkaroon ng pangluloko. No? Kumbaga, isa in this relationship is sarili lang din niya inisip niya. Pero ang nakikita ko dito, nahatak siya na nakaraan. Ikaw or vice versa, nahatak siya na nakaraan, gusto niyang ayusin itong relationship na ito sa nakikita ko dito. Sa iba naman sa inyo, maaari yung karelasyon nyo is namatay na, no? Or may mga namatay na person na nakakonect sa'yo. Ano nangyari sa kanya? Ang nangyari sa kanya, maaari ikaw or siya is still holding itong tao na to, no? Dito sa sitwasyon na to. Yun ang nakikita ko sa kanya. Feeling alone, feeling sad, feeling abandoned, and feeling rejected. Itong tao na to. Sa mga, may mga namatay ha, yun ang nakikita ko dito. Still care pa rin daw siya dito. Nakatawid na siya. Sa ngayon, kung nakatawid na siya, meron siya pinagdadaanan ngayon sa mga namatay ha. Medyo nagkakaroon siya ng struggle this time. Kung matagal na siya namatay, ganun din eh. Iba dito, mga rin 5 years, 4, 9 years man yan, 8 or months man yan ha. Yun ang nakikita ko dito. May babae pala. Iba dito babae kasi nandito si mother figure. May bata pala. Yun ang nakikita ko dito. Kakaroon siya ng struggle eh. I don't know why. Hindi ko rin naman kasi alam ang underworld, di ba? Okay, sa iba naman sa inyo, sa mga nakahiwalay, yes, gusto niya i-fix itong relationship na to, this still holding, at napofocus siya ng nakaraan, nakafocus siya, nalilito siya, kumbaga, nagkakaroon siya na, kung hindi niya alam kung paano i-fix pero gusto niya ayusin, gusto niya ng renewal in this relationship. Sa nakita ko, maaaring minamatyagan ka nito, no? Sa nakikita ko dito, this still holding. Kung kayo naman is-single, kung kayo is-single, ang nakikita ko dito, merong tao, maaaring kasamaan mo sa trabaho, pero maaaring matagal mo na siyang kilala or kasamaan mo siya sa trabaho. Nagsa-struggle siya eh. Hindi ko alam why. Siguro siguro itong taon na to may karelasyon siya, tapos nagkaroon siya ng struggle sa part niya. Kaya hindi siya nakamove on. Pero handun yung, siguro they hiding pa yung feelings niya sa nakikita ko dito. Nag-hide pa siya. Yun. Sa mga kakarelasyon, may mga inaalala kayo in this relationship. May mga inaalala kayo, may mga sitwasyon na need to fix
dito sa relationship, sa nakita ko dito, may mga sitwasyon na nalilito, ayan, na hindi ko alam why, pero lack of direction. Hope, hindi ganun kalala, pero may fixing situation kasi, no, in this relationship. Siguro may mga kailangan i-fix, tapos sa iba naman dito is may mga inaalala kayo na may mga pwedeng may magkaroon ng mga distraction sa relationship, ganyan. Medyo stagnant pa siya kasi ang nakita ko in this relationship, may struggle na pinagdadaanan. Maaaring sa part mo o sa part niya or in this relationship. Yun. Maari din sa iba nagkakaroon ng hindi pagkakasundo, ano, dito sa relationship. Maaring hindi kayo nagko-connect ng mga, sometimes ng mga gustong mangyari in this relationship. Yun na nakikita ko. May direction ba ate? Sa ngayon hindi ko nakikita. Kasi need to fix pa daw. Yan, may mga kailangan pang ayusin in this relationship. May mga uncontrolled situation kasi ako nakikita. Yun na nakikita ko dito sa card ko. Ang hindi ko lang maintindihan, itong relationship mo or someone, may tao kasi na may hidden motive at hidden agenda sa'yo. Or maybe this is you. Tingnan natin ang pera mo. Kamusta money ni Taurus? So, iba sa inyo, siguro nandun yung stress, anxiety, depression, ganyan. Sa iba, marami mga pinagdaanan kasi may conflict din ako nakikita. Money. Sa money mo, medyo may problema ka sa money mo. Sa money mo, may nag-i-illusion ka actually, no? Na sana marami na akong ipon, sana magkaroon ng pera, dumating yung malaking pera, magkaroon ng recovery, may mga ganyang sitwasyon. By this week, ang nakikita ko sa'yo, may mga shocking situation or pagkakagastusan ka. Sana wag ganun kalaki. Nagkakaroon ng plano. Siguro nagkakaroon ka ng plano this time na magiging involved yung pera. Pero nakikita ko kasi sa'yo dito, medyo, yung iba nagkukulang, pero magkakaroon daw ng recovery yung pera mo. Yun ang nakikita ko dito Magiging maganda yung takbo. Kasi nga sabi ko, sa pera is there's a luck coming. May mga positivity happen, di ba? Maaring this time pa lang is mag-uumpisa ka pa lang. Muli, para mag-ipon ng pera, mag-save ng money, and there's a recovery coming sa'yo. Kumbaga, mas magiging responsable ka na this time pagdating sa pagpapatakbo ng pera mo. Kaya, ang nakita ko kasi, may mga plano ka na gagawin, kaya mas magiging maganda yung takbo kapag ipagpapatuloy mo ito. May patient situation ako na nakikita sa iyo. Tingnan natin, any opportunity pa kay Taurus. Ang dami mo namang moon. Ano iniisip? Uy. Aray ko. Wala, lumabas na naman siya. No? Okay, sana kita opportunity. May mga ilusyonin ka raw. Meron ka mga i-dreams. Or, andito yung sitwasyon din na may mga i-analyze ka, ipaprogress. Yun ang nakikita ko. May mga hinihintay ka eh. May mga paghihintay, may mga sitwasyon na you give your hard work. Sa nakikita ko dito, may sitwasyon, may mga opportunity na darating din sa'yo. New idea coming din sa iba sa inyo. Ang hindi ko lang maintindihan sa'yo, medyo may emotions. Ako na nakita sa'yo. Siguro makaka-feel ka ng emotions, feeling emotions, ganyan.
Sa iba, you're releasing your fear. Kumbaga, maaaring haharapin mo na yung takot mo ngayon. May mga tatahakin ka na isang sitwasyon na bahala na harapin ko tong takot ko, anong mangyari, magugawa ko. May mga ganong sitwasyon. Sa iba dito is, siguro there's a danger anxiety o may mga talagang sobrang may iniisip lang kayo at meron mga sitwasyon din na may malalaman kayo. May darating yung point na may malalaman kayong katotohanan. May mga mystery unveiled situation, ganyan. Sa iba sa inyo. And then also, parating, you need to be aware. May tao na maglalay, tao na nagsisinungaling, betrayal, pagtataksil, may tao na magiging sneaky sa'yo or mamatyagan ka niya, mga ganang sitwasyon. May tao na pangliling lang. Mag-trust ka pa rin sa intuition mo. Yung iba kasi sa inyo, hindi kayo nagtatrust sa intuition nyo. No? Advice. Meron ka palang new direction in life. There's a new horizon, new direction coming. May mga new exciting planning, may mga excitement situation na mararamdaman o gagawin. Parang ganun, plano yung iba. Di sa plano sa iba. Sa iba is may mga outgoing situation din ako nakikita dito. Parang yung iba parang naghahanap kayo ng tamang direksyon sa buhay niyo. Nandito si 22. Parang hindi mo alam kung saan yung direksyon na gusto mong tahakin. Pero ang sa iba dito is there's a new direction coming, may adventurous, nandito yung confident mo no? Parang nandito rin yung sitwasyon na may mga new inspirations in life coming, and then also excitement nga, tulad ng sabi ko, siguro this week, or sa mga darating pa na week, sa nakita ko dito, magiging active ka. Yun na nakita ko dito. May tao makipag-usap sa'yo. Pwedeng mas bata sa'yo to. Or vice versa. May dalawang bata ako nakikita, hindi ko alam why. Dalawang bata. Baaring anak mo, kapatid mo, kukonect sa'yo, o pareho kayo, baka same age kayo ng ng karelasyon mo. Diba? Or kung sino man itong bata na to, sa nakita ko dito. You will become a center of attention. Maraming tao, tulad ng sabi ko, hindi ko alam why, pero maraming tao ka nakikita dito. Siguro mas marami makakakilala sa'yo, pag-uusapan ka, and then, may achievement ka raw, day. Hindi, lalaki ka man o babae, may achievement ka makukuha, o may darating na achievement sa'yo. Advice sa'yo, siguro, is, make a new direction. Tandaan mo palagi, kailangan mo i-embodies yung mga lesson na you learn from the past para hindi na maulit muli. And syempre, kung kailangan o kinakailangan na pag-aralan, alamin, siyasatin yung mga decision making mo o yung mga bagay-bagay na any situation into your life, goal man yan, any situation, gawin mo hanggat maaari. Mag-trust ka sa intuition mo. Use your talino, your wisdom, kasi clever ka naman talaga, matalino kang tao. Use mo yun. Also, mag-trust ka sa intuition mo, be creative, ang sinasabi dito. Tsaka, mas more kang maging mature this time, be wise, maging aware ka sa feelings ng mga tao, or syempre sa feelings mo rin, syempre maging aware ka rin, always makinig ka sa advice or give an advice with someone, sincere and be open, and always kang kailangan is balance. Yun ang sinasabi dito.
Palagi ka lang balanse sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Kumbaga, if you are curious in any situation, try mo. Pero pag-aralan mo muna maigi bago ka mag-pursue doon. Keep moving to reach your goal. Movement, sa health, nagiging okay naman eh. Arigato namaste, God bless.